Makakausap po natin sa ating pinag-usapan po kaninang pulso ng kapuso yung House Bill 10985. Pagkakaloob po ng trabaho sa mga senior citizen para na rin po sa kanilang well-being. At kapalit po nito ay yung pagkakaloob po ng incentive sa binabayarang buwis ng mga kumpanya. Public and private po ito. At makakasama, syempre, pag sinabing senior citizen, si Attorney Romulo Macalintal. Co-host din po ito ng SOS, Serbisyo on the Spot. Attorney Macalintal, remote one? Okay, sige. Eto. Yan. Ayun. Attorney Romy Mac. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Good morning. Ay, magandang umaga sa iyo, Orly, at sa ating mga tagapanood, tagapakinig. Naistorbo ko ba ang paggising mo? O gising ka na sa mga oras? Ay, hindi naman. Sanay na tayo dyan sa ganyan. 4:30 pa lang gising na tayo. Kasi alam nyo naman, pag usaping senior citizen, sino ba unang papasok sa isip namin? Siyempre, ikaw. Legitimate. Na-aware ka ba o na-invite ka ba dito sa pagtalakay sa House Bill 10985, yung pagkakaloob ng incentive at pagbibigay ng trabaho o pag-iikayat sa mga kumpanyang magkaloob ng trabaho sa mga senior citizen na pwede pang magserbisyo sa kanila at makatulong sa kanilang trabaho? Hindi naman, kasi at that time, meron akong ibang may hearing ako. I think, I remember, nagkaroon ako ng hearing noon, kaya hindi ako nagkaroon ng pagkakataon maka-attend. Pero, nalaman ko nga yan at ako na may nagagalak sapagkat nabigyan nila ng pansin ang bagay na yan. Yan naman ay parang para lamang pagtibaying muli ang nakasaad na sa Republic Act 9994. Katunayan doon sa Senior Citizens Act of 2010 ay kasama yan yung pagbibigay ng insentibo sa mga private companies. Na mag-i-employ. May batas na pala to. 999. May batas na talaga nag-encourage at kapalit ay incentive. Meron na pala nito. Yes, meron niya. Ayan naman siguro karagdagang incentives lamang na ibibigay nila, Kasi ang diyan sa 9994 binibigay diyan parang 15% deduction doon sa salaries na ibabayad sa senior citizen na kanilang i-engage, hindi ko alam ngayon din sa paano. 25, bate sa House Bill Attorney Romy Mac, 25, gagawin 25, less yun, gross 25%. income. Ayun, parang ganun nga. Kaya ito, karagdagan ito doon sa existing na Republic Act 9994 para mahikayat ng mga private companies na mag-hire ng mga senior citizens. At yan ay maganda yan, sapagkat kami mga senior citizens, kahit kami 60 and above na, hindi pa kami laos, At kailangan ipagpatuloy namin ang pagkilos para talagang makita na malakas pa kami. In my case, ako, kaya laging sinasabi ko, pag magkasama kami ni Cathy, na ako kahit 77 na ako, tuloy-tuloy lang. 77 ka na pala? Oo, magsi-78 na tayo itong susunod na taon. Kaya, pero pinakikita ko sa mga kapwa ko senior citizens na yan akong edad ko at ipinagmamalaki ko yan sapagkat para sa akin ay yung makarating sa ganitong edad, it's already a privilege, sapagkat hindi naman lahat nakakarating ng ganyang edad. Kaya lagi ko sinasabi sa mga senior citizens, habang malakas pa tayo at may mga opportunities na katulad dito ng pagtatrabaho, abay samantalahin natin, At ayan namang mga pagtatrabaho yan, yung mga salaries dyan dapat naaayon din sa labor code, Hindi porket senior citizen ay mababa lang ang bibigay na salary. Yun bawal yun. Kapag ang trabaho ng isang senior citizen ay kaangkop lamang ng trabaho ng hindi senior citizen, dapat pareho ang magiging sweldo. Yun ang talagang dapat pangalagaan ng batas. Kaya kami natutuwa, nabigyan niya ng pagkakataon. Paki-inform lang kami, Attorney, dun sa Republic Act 9994 na binabanggit ninyo. So, sapat na pare-pareho ang sweldo, hindi dapat kung nakatatanda ay may adjustment sa sweldo, dapat pare-pareho, batay sa labor code. Nakasaad din ba doon kung ilang oras ang trabaho na dapat nilang tuparin sa isang araw? Wala naman. Depende na yan sa magiging kontrata nila. So kung 8 hours, automatic yun, 8 hours sila magsiservisyo. Yeah, kung yun ang talagang kailangan ay yun ang bibigay na trabaho sa kanila. Pero may pagkakataon din naman na on contractual basis, Yun naman ay hindi pinagbabawal. Depende yan doon sa kakayahan ng senior citizen at saka yung extent ng trabaho na kanilang gagawin. Kaya may mga pagkakataon na part-timer lamang sila. Sa ibang mga malls nakikita ko, yung mga talagang mga sumasalubong sila sa mga guests, sa mga customers ng mga malls na yan, sila nag-a-assist sa ibang mga tao, At yan magandang makita na talagang senior citizen ay binibigyan pa rin ng pagkakataon. At ako naman, Orly, naniniwala ako na hindi lamang sa mga senior citizen dapat makatuon, maging doon sa mga persons with disability.
sapagkat ang mas lalo sa akin, mas lalo din kinakailangan ng mga persons with disability na mabigyan pa rin sila ng pagkakataon kung may kakayahan pa sila na naaabot na kailang kakayahan, mabigyan din sana sila ng pagkakataon makapagsilbi pa ng naaayon sa kanilang karanasan at kakayahang makapagtrabaho. Kung nakakapag-function pa naman, ba't nga naman hindi, attorney, no? Pero Yes, banggitin oo. ko yung sinabi nyo, kung pwede sa usapan, halimbawa contractual, na ito kasi ang ilan sa aking pinangangambahan. Baka naman, maganda itong panukalang ito. Maganda itong hangad na ito ng ating mga mababatas at na ating pamahalaan sa Oo. pagkalahatan. Pero pinangangambahan ko lang nito, baka ito'y pagsamantalahan ng ilang kumpanya na Okay. yung tipong pati resibo pinepeke. Paano kaya kung pekein din lang, pekein din nila na sila may senior citizen na nagtatrabaho, yung pala wala, ma-avail lang yung 25% na Aba, incentive. Paano kaya ito? Malaking, Ano bang nakikita nyo rito? malaking punishment yan sapagkat sa ilalim din ng Republic Act 9994, sino mang umabuso sa mga kapangyarihan o sa karapatan ng isang senior citizen ay maaari silang mabilanggo ng 1 hanggang 6 na taong pagkakabilanggo at multang 100,000 to 500,000 pesos. Kaya mangangamba din ng mga establishments na gawin yan sapagkat mahigpit ang batas kaugnay ng paggamit ng karapatan ng isang senior citizen nang hindi naaayon sa batas. Kaya kahit gamitin nila yan at mahuli sila, naku, napakalaking obligasyon nila sa ilalim ng ating batas. At magiging nagkukunwaring senior citizen, yan ay maaari ding mabilanggo. At yan ay papaparusahan din sa ilalim ng Republic Act 9994. Paano Sana kaya, naman, hindi Attorney, pagsamantalahan yan. matanong ko lang, attorney, maputo lang kita. Paano sa ilalim ng batas ito na natitiyak? I mean, yung na-check, na-inspection, kailangan ba na pag merong senior citizen employee, may regular na magtutungo doon, siguro mula sa DOLE o sa Senior Citizen Commission para tiyakin na talagang sila ay may empleyadong senior citizen? Baka naman kasi kausapin lang, halimbawa, yung lolo, kunyari, ano ka rito, nagtatrabaho, pero sa bahay ka lang. Kami na lang bahala mag-time in, mag-time out sa'yo sa, kunyari, meron kang DTR, parang ganon. Hindi ka pwedeng, hindi ka, paano kayo ma-check yun? Yan ay may mga inspection na authority ang Department of Labor na pamisa-misa nagagumagawa sila on the spot checking kung ang mga establishments ay nagko-comply o naaayon sa batas ang kanilang mga patakaran o na sumusunod sila sa mga patakaran ng batas. Pangalawa, ako naman naniniwala na kapag kaganyan ang mga patakaran nila at may mga concerned employee naman sa nasabing establishment, baka sila na rin ang palihim na mag-report sa Department of Labor kaugnay ng bagay na yan. At yan ang aking panawagan sa ngayon. Kung sakaling may mga ganyang gumagawa, sana naman magkaroon kayo ng konsensya na i-report kaagad yan sa ating mga kaukulang ahensya ng ating pamahalaan. Sapagkat mahirap naman na mapagsamantalahan kami mga senior citizen. Tandaan ninyo, kayo mga nandyan sa mga establishment na ganyan, balang araw tatanda din kayo at balang araw makikita ninyo na ang anumang paglabag sa karapatan ng isang senior citizen ay paglabag din sa karapatan ng inyong mga lolo at lola. Kaya huwag niyong hintayin na ang mga karapatan ng inyong mga senior citizens na kamag-anak ay malabag na hindi man lang ninyo pinaglalaban ito. Sa madaling silang gusto sabihin, Orly, yung mga concerned employee natin, i-report ninyo kung may mga pagkakataon na nilalabag ang karapatan ng isang senior citizen. Nakakatuwa kasi nung sineshare ng ating mga texter sa DCWB Text Connect, Attorney Rafi. Binabagit nila dito, isa rito, sa Changi Airport sa Singapore yon, na may mga, yung mga nagsaserve, pag umorder ka, nagsaserve sa iyo, yung mga senior citizen, talagang masuri eh. Parang nagsaserve sa anak. Kailangan meron seasoning, kailangan may kasama tubig. Kaya na magandang tingnan. Kaya sabi ko, hindi masamang meron din tayo dito. Maganda. Napakaganda niya na Orly. At saka ako, pag nagpupunta ka ako sa mall, so natutuwa ako pag nakakita ko ng mga senior citizen. At alam mo, tutuwa naman ako dahil sa programa namin ni Cathy, ay marami bumabati sa akin na, Attorney Mac, salamat sa tulong ninyo sa DCWB sapagkat marami kaming natututunan. At ayun, nakakataba ng puso yun na sa ating, yung ating himpilan
ay nakakatulong ng malaki sa pagpapalaganap ng mga karapatan ng mga senior citizens at nagkakaroon sila ng pagkakataon only na ipaglaban ang kanilang karapatan. Ano, Tama. Kaya isasabihin na lamang nila, ay sige, susumbong namin kayo sa programa ni Atty. Makalintal. Yung mga ganun ba, ay napakalaking bagay na yun. Ang ibig sabihin, namumulat ang mata at kaisipan nila. Parang imakalintal mo. May reklamo ka, imakalintal. Okay yun ah. Imakalintal mo. Maganda pa uso attorney. Pero nagulat ako Makasenyor mo, makasenyor. Nagulat ako 77 ka na. Pag nakikita kita, parang di ka naman 77. Para kang 76 lang, Attorney Ron. 76 lang, tama yun. Alam mo kasi para sa akin, iyang edad din, numero lamang yan. It's a number. Tama yun. Nasa pagdadala mo yan. Nung isang araw nga, sabi ko nga, kailangan yung pananamit natin, pag-aayos natin, kailangan maayos tayong manamit pag lumalabas. Matikas pa. Maging mababae, malalaki, pakita natin na agresibo pa tayo at parang andun pa rin ang kabataan sa ating katawan. Attorney Rami, maraming salamat. Sa ulitin po ulit, sir. Ingat kayo palagi at kita-kits sa serbisyo on the spot sa Super Radio. Yes, tama yan. Lagi kami magkasama dyan ni Cathy kapag Wednesday, 2:30 in the afternoon. Maraming salamat, Orly. Thank you po. Sa ating tagapakinig. Si Attorney Romulo Makalintal niyo po napakinggan, Senior Citizens Rights Advocate at co-host ng SOS Serbisyo on the Spot dito po sa Super Radio. Hilingan, walang pinoprotektahan.